Kinarma daw si General Torre. Yan ay galing mismo kay Sara Duterte. Tila ba ito daw ay isang karma? Ang mga tao pong kinakarma, makikita yan sa kanilang stance. Matapos ma-relieve nga eto si General Torre, wala man tayong nakitang paghagulgol, wala naman tayong makitang General Torre na feeling depressed and bitter at kung ano-ano pa. Wala. Ang bali-balita nga, merong mas mabigat na iaatang na trabaho ang Pangulo kay General Torre. Na ang ibig sabihin nun, hindi na demote. Naando na naman natapos lang. Short-lived lang yung kanyang pagiging PNP chief. Pero hindi ibig sabihin, siya po ay na-demote, siya po ay ibinagsak. Alam nyo, lalo siyang hinahangaan ngayon dahil sa kanyang mga paliwanag, dahil sa kanyang pagtanggap, sa kanyang naging kapalaran. Maraming nag-aantay na magagandang kapalaran, mga positibong bagay kay General Torre. Sasabihin mo talaga, Sara Duterte, karma? Ano naman po ang tawag doon sa pagdurusa kuno, hinagpis, kalungkutan ni Digong dyan sa The Hague, sa detention facility niya? Ano ang tawag doon? Ang tawag kasi nila doon, destiny. Ang tawag nila doon, si Digong daw ay magiging hero. Yan, political persecution ang nangyayari. Hindi. Mas malinaw po na lahat yan ay kabayaran. Mas malinaw po na lahat yan ay karma. Diba? Lahat yan ay karma. Hindi ko kasi masabi daw kung karma. Diyos lang naman daw kasi talaga ang nakakapagsabi kung ano yung karapat-dapat para sa isang tao. Siguro part lang yan ng isang journey niya sa buhay niya. Sometimes, naandun ka sa taas, and then 85 days later, naandun ka sa baba. Ganon. Nasa taas daw, tapos nasa baba. Talaga ba? Nasa baba ngayon si General Torre? Parang wala naman. Sino po ba ngayon ang totoong nasa baba? At lalong pumapailalim pa. Di ba si Digong? Di ba kayo,